Dear Mears, ako po si Janjan at ikukwento ko ang karanasan ko noong edad 24 lamang ako. Nag-aaral pa ako noon ng kolehiyo at nakatira ako sa bahay ng kuya ko. Isang seaman ang kuya ko. 28 years old noon si kuya. Napangasawa niya ang crush ko noong bata pa lamang ako na si Mildred. Maganda si Mildred. May balingkinitang katawan, maputi at makinis na balat. Mga 5'2" nga ang height nito. Noong panahon na nililigawan pa lamang siya ng kuya ko, ay may paghanga na ako sa kanya. Yung tipong na-imagine ko siya bago ako makatulog. 22 years old noon si Mildred at wala pa silang anak ni kuya. 3 taon na silang kasal ni kuya. Pero maski ganoon ay hindi pa di nagbabago ang karisma nito sa akin. Sa unang gabi nga ng kasal nila ay umalis muna ako ng bahay at nakipag-inuman sa aking mga kabarkada. Wala na kaming mga magulang, kaya kami na lamang ni kuya ang magkasama. Pero ako ay nag-aaral at nagtatrabaho upang makatapos ng aking pag-aaral. Seaman din ang aking napiling kurso. Isang umaga nga, pagkagising ko, "O Janjan, kain ka na bago pumasok." Sige Mildred, mamaya na lang at maliligo muna ako." Bagong ligo lang din si Mildred noon at naaamoy ko pa nga ang halimuyak ng conditioner niya nang mapadaan siya sa harapan ko. Nakakaakit naman talaga si Mildred, lalo na ang malulusog nitong mga papaya. Pagkatapos nga ay kumain na ako at nakatawel pa ako noon. Lumabas naman ang kwarto nila si Mildred. Ngumiti lamang ito kay Janjan. Kinagabihan, pag uwi ni kuya, humalik si kuya sa mga labi ni Mildred bilang pagsalubong dito. Sa isip-isip ko na nga lamang ay sana ako na lang si kuya. Pumasok na nga sa silid si kuya at si Mildred. Bilang mag-asawa, alam ko ang ginagawa nilang dalawa. Nadidinig ko pa nga ang ungol ni Mildred. Mahal ni kuya si Mildred at ganoon din naman si Mildred kay kuya. Halos araw-araw nga silang ganoon dahil paalis na si kuya sa susunod na linggo. Bago nga umalis ay namili pa sila ng mga gamit ni kuya sa barko. Pagkatapos ay umalis na nga si kuya. Hinatid siya ni Mildred. Hindi ako nakasama dahil may pasok ako noon sa trabaho. Pag-uwi nga ni Mildred ay halata sa mata nito na umiyak siya. Kinumusta ko siya at lalo itong napaiyak. Dahil doon ay niyakap ko si Mildred. Hinagod ko ng kamay ko ang likod ni Mildred. Ang sabi ko na nga lamang sa kanya ay 6 na buwan lamang naman si kuya at uuwi na ulit yun. Lumipas nga ang 2 buwan. Mas lalo kaming naging close ni Mildred. Tila kahit paano ay nabawasan ang kanyang kalungkutan. Kinaumagahan, magkasabay kaming kumain habang nagpapakulo pa nga ng tubig si Mildred. Kumulo na nga ang tubig at agad akong pumunta sa lutuan na nagkasabay pa nga kami ni Mildred ng pagtayo. "Ako na, Mildred," habang nagkatitigan ang aming mga mata. Napatay ko na nga ang gasol. Hindi ko pa din pala natanggal ang palad ko sa mga kamay niya. Tila na magneto ang katawan ko at otomatikong napadikit sa katawan ni Mildred. Hahalikan ko sana siya, ngunit umiwas siya. Sinubukan ko ulit siyang habulin habang nahawakan ko siya sa braso niya. Niyakap ko siya habang nakatalikod. Dahil sa nararamdaman ko sa kanya, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Habang yakap ko siya, ay hinahalikan ko na siya sa makinis niyang batok, pababa at pataas. Napapaungol na si Mildred dahil sa ginagawa kong yun.
Kusa namang gumalaw ang mga kamay ko sa harapan niya. Pataas at pagpaakyat sa leeg niya habang hawak-hawak din ni Mildred ang mga kamay kong humahagod sa makorte niyang katawan. Maya-maya ay pinigilan ako ni Mildred. "Huwag dyan, ang kuya mo." Sa halip na magsalita ako, ay itunuloy ko nga ang init na nadarama ko. Mahal ko si Mildred noon pa. Humarap ako sa kanya at inabot agad ng mga labi kong sabik ang labi ni Mildred. Apoy ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon. Sumusunod na sa galaw ko si Mildred. Habang magkahalikan kami, ay dinadala ko sa mahabang upuan sa may sala. Ramdam ko na gusto din ni Mildred ang nangyayari sa amin ng oras na iyon. Maski ang paghawak ko sa mga papaya niya, napapangulan lamang siya sa mga ginagawa ng mga kamay ko. Dumadampi ang aking mga labi sa likod ng tenga niya, sa pisngi niya, sa leeg niya, at pababa ng pababa. Pababa ng pababa na tila may hinahanap ako doon. Dahil pareho silang nasa kainitan, ay nangyari ang dapat hindi mangyari. Pawisan sila na makatapos. Hinalikan ni Janjan sa noo si Mildred. Kinaumagahan ay kinuusap ni Janjan si Mildred at ipinagtapat ko ang nararamdaman ko sa kanya, kaya ko nagawa yung pagkakamaling iyon. Mula noon ay nag-boarding house na lang muna ako. At makalipas ang ilang buwan ay umuwi na nga si kuya mula sa barko. Inibitahan niya ako sa bahay at nag-inuman kami. Kinagabihan ay umuwi na lang din ako upang makaiwas na lang din kay Mildred. Ganoon na nga ang ginawa kong pag-iwas sa mag-asawa. Pinagpatuloy ko na lang ang pag-focus sa aking pag-aaral at pagkatapos ko naman mag-aral ay magpaplano naman akong mag-apply ng trabaho bilang seaman. So yun lang po ang aking kwento at sana ay may natutunan kayo. Natutunan ko dito na kailangan mag-isip ka muna bago mo gawin ang mga bagay na gagawin mo, kung tama ba ito o mali, kung may maaapektuhan ba o wala. Yun lang po at maraming salamat.